the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Humingi, humanap at kumatok para sa banal na espiritu. Tiyak na magbubukas ang pinto ng kasagutan. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang naghahanap ay makakatagpo. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Lucas 11:9-10. Pagkatapos turuan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng panalangin ng Panginoon, nagkwento siya ng isang talinghaga. May isang lalaking nakatira sa isang nayon. Isang gabi, may kaibigan siyang dumating mula sa malayong paglalakbay. Ngunit, wala siyang maihandang pagkain para sa kanyang bisita. Kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang kapitbahay upang humiram ng tinapay para sa kanyang gutom na kaibigan. Kaibigan, may dumating akong bisita mula sa malayo, ngunit wala akong may pakain sa kanya. Pairaw naman ang 3 tinapay. Ngunit sumagot ang kanyang kaibigan mula sa loob ng bahay. Gabi na, natutulog na kami ng aking mga anak. Huwag mo na akong gambalain. Ngunit, hindi tumigil sa pagkatok ang kaibigang nasa labas. Dahil sa kanyang pagtsatsaga, sa wakas ay bumangon ang kanyang kaibigan at ibinigay sa kanya ang lahat ng tinapay na kailangan niya. Sa pamamagitan ng kwentong ito, itinuro ni Jesus ang isang mahalagang lihim. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Mga minamahal na remnants, ang hindi nakikitang dyablo ay naglalagay ng masasamang kaisipan sa ating puso. Pero ang pinakamahalaga, ako lang ang magtatagumpay. Walang silbi ang panalangin. Ngunit, huwag kayong magpalinlang. Tayo ay may pinakamabuti at pinakamamahal na Ama sa langit. Kaya dapat, palagi nating tawagin ang pangalan ng ating Ama. Si Jesus ang Kristo. Sinabi rin ni Jesus, kahit ang isang masamang ama ay hindi magbibigay ng ahas kapag humingi ang kanyang anak ng isda. At hindi rin siya magbibigay ng alakdan kapag humingi ang kanyang anak ng itlog. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na lubos kayong minamahal? Ibibigay niya ang pinakamagandang regalo, ang banal na espiritu, sa mga humihingi, naghahanap at kumakatok. Bakit itinuturo ngayon ni Jesus ang panalangin ng Panginoon? Hindi dahil gusto niyang manalangin tayo para lamang matupad ang lahat ng ating kagustuhan. Hindi niya sinasabi na, Diyos, bigyan mo ako nito. Diyos, gusto ko niyan. At makukuha na natin agad ang lahat. Una, kailangan nating kilalanin na ang Diyos ang ating tunay na Ama. Kung gayon, sino ang ating tunay na Ama? Ang unang tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay masayang namumuhay kasama niya at tinatamasa ang kanyang mga pagpapala. Ngunit, naroon na si Satanas, ang pinagmumulan ng kaguluhan, kawalan at kadiliman. Isang araw, pumasok ang sinungaling na si Satanas sa tusong ahas. Nilinlang niya ang unang lalaki at babae, sina Adan at Eva, sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Dahil dito, napalayo sila sa Diyos at iniwan ang kanyang piling.
Sa huli, ang lahat ng tao na mula kay Adan ay napahiwalay sa Diyos. Ang sangkatauhan ay napasailalim sa kapangyarihan ng kasalanan at nagsimulang maghari si Satanas sa buhay ng tao. Ito ang tinatawag na orihinal na kasalanan. Dahil dito ay dumating ang sumpa, kapahamakan at ang kapalarang papunta sa impyerno. Sinisikap ng tao na lutasin ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa at sariling pagsisikap, ngunit hindi niya kayang lutasin ang problema ng kasalanan. Kahit masolusyonan ang problema ng pagkain at pangangailangan sa buhay, hindi pa rin ito malulutas ang espiritual na problema. Hindi rin ito mapipigilan ang mga espiritual na pag-atake. At hindi rin niya kayang talunin si Satanas sa sarili niyang lakas. Kaya naman, ang Diyos na manilikha ay nagbigay sa atin ng iisang daan upang maligtas. Hindi marami, kundi isa lamang, si Hesukristo. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Hesukristo. Ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yap! Si Hesukristo ay dumating bilang salita na nagkatawang tao. Siya ang Mesias, ang binhi ng babae na ipinangako sa Genesis 3:15. Ibinuhos niya ang kanyang dugo at namatay sa krus para sa atin. Pagkatapos, muli siyang nabuhay mula sa kamatayan. Ganap niyang dinurog ang ulo ni Satanas at lubos niya tayong pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sumpa. Si Jesus ang tunay na hari na tumalo kay Satanas. Siya rin ang tunay na pari na nagpatawad sa lahat ng ating kasalanan at lumuta sa lahat ng ating problema. Siya ang tunay na propeta na nagbukas ng daan upang ang taong napalayo sa Diyos at naligaw ng landas ay muling makabalik at makatagpo sa Diyos. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon, pumapasok siya sa ating puso. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nananatili siyang kasama natin sa lahat ng oras. Kaya ang mga anak ng Diyos sa taglayang banal na Espiritu at may Kristo ay hindi kayang galawin ni Satanas at tumatanggap sila ng ganap na tagumpay. Ngayon, sinabi ni Jesus, humingi, humanap at kumatok. Ngunit, ano nga ba ang dapat nating hingiin, hanapin at katukin? Ito ay ang banal na Espiritu, kaya maaari tayong manalangin ng ganito. Sa pangalan ni Jesucristo, hinihiling ko na puspusin mo ako ngayon ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa ganitong paraan, binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na humihingi, naghahanap at kumakatok para sa banal na Espiritu, ang pinakamainam na kaloob. Higit itong mahalaga kaysa sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas at nawawala. Ang ibinibigay niya ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ngunit, bakit nga ba dapat nating hangarin at hilingin ang kapuspusan ng banal na Espiritu? Sapagkat, merong hindi nakikitang dyablo, ang sinungaling at espiritu ng kasinungalingan. Palihim niyang tinutukso ang tao at nilalagyan ng pagkamakasarili at kasakiman ang puso nito. Kaya nais ng tao na masunod palagi ang sarili niyang kagustuhan. Nagdadala rin siya ng panghihina ng loob at mga negatibong kaisipan. Kaya naiisip ng tao, nalulungkot ako dahil hindi nangyayari ang gusto ko. O nasasaktan ako dahil hindi nasusunod ang aking nais. Nagtatanim siya ng pagdududa, pagkainip at kawalan ng pananampalataya sa isipan ng tao na para bang sinasabing, walang silbi ang panalangin. Hindi naman ako pinapansin ng Diyos. At inuudyukan din niya ang tao na maging matigas ang ulo at sumunod lamang sa sariling kagustuhan na nagsasabing, nakakainis naman, ayoko, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Kaya kailangan nating simulan ang espiritual na pakikipaglaban sa pangalan ni Jesucristo na nasa atin, na nagwasak sa kadiliman na gumapos sa atin, Satanas na nagdadala ng kasakiman, panghihina ng loob, kawalan ng pananampalataya at katigasan ng ulo sa aking puso,
Lumayas ka sa pangalan ni Jesucristo. Kapag palagi tayong humihingi, naghahanap at kumakatok para sa banal na Espiritu, nagsisimula tayong huminga sa buhay ni Kristo. Si Jesucristo ay kumikilos sa aking buhay ngayon. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang dumudurog sa ulo ng ahas, sa pangalan ni Kristo. Ang Mesyas, ang binhi ng babae, ay yaong mabubuhay. Si Jesus ang Kristo. Ipinangako ng Diyos na pagpapalain niya ng masaganang buhay at iingatan ang buhay ng mga tumatawag sa pangalan ni Kristo. Kaya itinuro ni Jesus na patuloy tayong humingi, humanap at kumatok para sa banal na Espiritu sa pangalan ni Kristo hanggang sa wakas. Kapag si Kristo ay naitatak sa ating buhay sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu, tayo ay nagiging mga saksi ni Kristo. Tumatanggap tayo ng kalayaan mula sa mundo, sa mga kalagayan, kay Satanas, sa kapangyarihan ng impyerno, sa sumpa ng sakit at kahirapan, at sa lahat ng bagay. Ipahayag natin ng sabay-sabay ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng problema ay tapos na. Diablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na Espiritu. Pag-ebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Merry Christmas! Sa linggong ito, pagpalain kayo ng Diyos na patuloy na humingi, humanap at kumatok para sa banal na Espiritu sa pangalan ni Kristo na dumating para sa iyo. Naway mabuksan sa inyong buhay ang mga sagot ng uniqueness at recreation. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa amin na magkaroon ng tamang kaugnayan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang Mesyas at binhi ng babae sa Genesis 3:15, naganap na dumurog sa ulo ni Satanas. Kayo po ang aking ama at ako po ang inyong anak. Salamat po sa pagtulong ninyo sa amin na malaman ang lihim ng tunay na panalangin. Araw-araw, tulungan ninyo kaming humingi, humanap at kumatok para sa banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesucristo na nasa amin, tulungan ninyo kaming magtagumpay sa espiritual na pakikipaglaban na sumisira sa kasakiman at kawalan ng pananampalataya. At tulungan ninyo kaming mamuhay bilang mga spiritual summit na tumutupad sa Ebanghelyo sa buong mundo ayon sa mga Gawa 1:8. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.